smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Yun lang. O kita mo, meron ka pala din issue na ganito. Yung anak daw niya, ha? Yung anak daw niya, 20 mil lang ang kapital, tapos bilyon-bilyon na simento yung pinapasok sa Pilipinas. Saan galing yun? O eto, dito naman tayo sa dalawang to. Away ng away tong dalawa na to eh. Si Ping Lacson at saka itong si Cayetano eh. Pakinggan natin away nila. Ang word war sa pagitan ni Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda report ni Hannah T. Hinahanap ni Senator Ping Lacson ang sincerity ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano raw kasi ang nakiusap ng ceasefire sa pamamagitan ng ilang miyembro ng majority bloc para raw maituon ang Senado sa legislative work. Pero pagdating sa publiko, itinanggi rin daw ito ni Cayetano. Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Oy, ceasefire, pag-usapan natin yan. Oh, yung ceasefire na yan, ano daw yan? Hindi daw, ganito daw ang nangyari dyan sa ceasefire na yan. Si Loren Legarda daw, ano daw siya, parang medyo nasasaktan na siya para sa Senado. Si Loren Legarda pala, tsaka si Tito Soto, di ba yabang-yabang ni Tito Soto na 29 years na akong senador. Ako ang pinakamatanda. Ikaw lang pinakamatanda na senador ngayon, pero hindi ikaw ang pinakamatagal. Si Loren Legarda pala, kabatch niya. So si Loren Legarda, 29 years na din na senador. Hindi naman niya pinagyayabang. So sabi nga ni Loren Legarda, sa tinagal-tagal ko din na senador, sa dami ng mga ng Senado na nasalihan ko, ngayon man lang nangyayari to. Ngayon lang nangyari yung ganito na tayo-tayo na yung nag-aaway. Dati daw kasi, kahit na nagdidebate, pagkatapos yung debate, magkakaibigan pa din daw. Ngayon daw, kahit daw magtinginan, hindi na daw sila nagtitinginan dyan. Oo. Kahit daw yung dati nag-aaway-aaway sila sa plenaryo, pagdating daw ng magkakaibigan sila, nagdi-dinner sila, wala daw silang issue. Pero ngayon daw, ibang klase. Alam niyo ba si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros daw, hindi na namamansin, parang may stiff neck na daw. Kahit katabi mo siya, hindi ka na daw pinapansin. Feeling niya talaga mananalo siyang presidente. So iba daw talaga ngayon. Tapos talagang nadurog na yung reputasyon ng Senado dahil lang sa sobrang bulok ng politika. Kaya sabi daw ni Loren Legarda na sana, itigil na natin yung ganito. Sana maging okay na tayo ulit. Yun daw yung sinabi ni Loren Legarda. Putang ina, paglabas daw ni Erwin Tulfo. Kasi parang sabi ni Loren Legarda, tayo na yung nag-iimbestigahan. Imbis nang iniimbestigahan natin yung mga magnanakaw, ang iniimbestigahan natin, tayo na, sarili na natin. Nagtuturoan na tayo rito. Yun yung sinabi daw ni Loren Legarda. Mantakin mo paglabas daw ni Erwin Tulfo, sabi niya, biglang sinabi sa media na ayaw nilang ituloy yung flood control project. Ha? Sabi sa tingin niyo ba aatras si Cayetano? Puta, sa tingin niyo ba hindi siya sanay na makipagbardagulan? Yun doon nga magaling si Cayetano. Kaya nga pikon na pikon si Lacson, kaya nga siya tinatrabaho ni Lacson. Kasi nga sa na-expose na yung mga gagawuhan ni Ping Lacson. So bigla daw nagsalita na ang minority daw ang nakikipag-peace, ang minority daw ang gusto nang ipahinto yung mga investigasyon. Napakasinungaling. Samantalang, ang sinabi lang daw ni Loren Legarda is, ayusin naman natin. Parang sa tagal ko ng senador, ngayon lang ako nakita ng Senado ng ganito na tayo yung nagbabanatan, tayo yung nagtuturoan, tayo yung nag-iimbestigahan. Itigil na natin yan. Yun yung sinabi niya, itigil niya na yung pag-aaway-aaway dyan sa Senado. Hindi niya sinabing itigil yung investigasyon. Hindi niya sinabing itigil ni Lacson yung mga expose niya kay Cayetano kasi ang ina niyan, wala nga kayong mahanap doon sa Cauldron doon sa Asian Games Kaya ngayon dito naman kayo sa sa Taguig. Si Alan Peter Cayetano, senador siya, buong Pilipinas ang constituency niya Kaya sabi ko, matindi talaga kasinungalingan matindi kasinungalingan talaga nitong Mana talaga sila sa kanilang pinagsisilbihan na si Bongbong Marcos. Puro sila mga propagandista at mga sinungaling. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. Ayon kay Lacson, nagsimula ang mga paglapit ni Cayetano nung nakaraang linggo nang isa-isahin daw nitong kausapin ang hindi bababa sa 5 majority senator.
Mas tumindi pa raw ito nung Lunes at Napakasinungaling nito ni Ping. Sinungaling ka, Ping. Ang kapal ng mukha mo. Martes nang magpatulong umano ito sa isang senador. Nang talakayan naman ito sa caucus ng Majority Bloc noong Miyerkules, kinwestiyonan ni Lacson ang good faith ni Cayetano. Tila hindi na ito bago dahil may kahalintulad na rin daw ang pangyayaring ito. Si Cayetano raw kasi ang nakiusap kay Senator Erwin Tulfo na wag nang ituloy ang Blue Ribbon hearings sa flood control scam. Naniniwala ba kayo doon? Na wag ituloy ni Erwin Tulfo. Una sa lahat, si Erwin Tulfo ang ayaw magtuloy eh. So si Erwin Tulfo sabi niya, move on na tayo sa flood control. Putang ina niyan. Tapos ngayon sinisisi, sa bibig mismo nang galing ni Erwin Tulfo eh, wag na tayong mag-flood control, move on na tayo. Sinabi nga rin daw niya eh na itigil na yung investigasyon kay Martin Romualdez kasi iniimbestigahan naman na siya ng ombudsman. Sa bibig niya lahat ng gagaling, tas ngayon wala silang ebidensya. Sinasabi nila sa madla, sa media, naniniwala naman itong mga bobo media na ito. Sinasabi nila na si Cayetano daw gusto magpahinto ng flood control, ng flood control. Tinuloy nga nila eh. 'Di ba? Nung nakuha nga nila yung majority, itinuloy nga nila yung hearing. 2 araw silang nag-hearing, tapos sabi mo pinapahinto. Paano pinapahinto? Sila nga yung may gusto. Nakakulong nga si Marcoleta ngayon dahil dyan sa flood control na yan. Nakakulong si Mike Defensor dahil sa flood control. Yung 18 Marines ngayon, putang ina, sinampahan ng kaso sa magkakaibang mga lugar. Pinapahirapan yung 18 Marines ngayon dahil tinuturo yung mga magnanakaw sa Pilipinas eh. Tapos sasabihin nyo, gustong ipahinto ni Alan Peter Cayetano yan? Hindi. Inan yan. Sinong gagong maniniwala niyan? Isa bibig ninyo galing na wag nang ituloy yan. Pero nang makaharap ang media, iba na ang sinabi ni Cayetano. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Ilang sagot niya, do you believe them? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? Pagkatapos ng flood control ni Alan Peter Cayetano, ni Ping Lacson, hindi na nasundan yung flood control. Yung sumunod na hearing nila, sinisiraan na lang yung 18 Marines. Naniniwala kayo doon? Sinong gagong maniniwala na ayaw ni Alan Peter Cayetano imbestigahan yung flood control? Tila ironic din daw para kay Lacson ang sinabi ni Cayetano na bumalik sa legislative work ang Senado dahil ang kampo naman daw nito ang nagsimula ng kudeta noong May 11 na siyang dahilan para maantala ang normal operations nila. Nakabalik lang daw sa regular work ang mga senador nang mahalal si Senator Win Gatchalian bilang Yan. Si Cayetano na naman may kasalanan. Walang kasalanan siya. Maraming salamat kay Mix Cheska ha. Kaya sinungaling talaga gobyerno to, buti na lang may banater. So, yan ang trabaho natin, ilalabas natin niya. Sasabihin nila si Cayetano may kasalanan kung bakit hindi nakapagtrabaho. Gago kayo. Andiyan dyan NBI, naghabol ng mga senador. Namaril yung mga NBI dyan, tapos kasalanan ni Cayetano. So, si Cayetano may kasalanan nun? May control si Cayetano sa NBI, ganun? Kanya yan, anong klase yun? Paano nangyari yun? Na si Cayetano ang may kasalanan nung barilan dyan sa Senado? Si Cayetano may kasalanan na hinabol-habol si Senator Bato dyan? Paano nila papaniwalaan yung tao na kasalanan ni Cayetano kaya hindi nakapagtrabaho ang Senado? Sila yung unang nag-walkout eh. Natatandaan ninyo, may caucus, nag-walkout silang lahat nung sinabi ni Marcoleta kay Rizon Tiberos na ang hirap makipag-usap tungkol sa batas sa walang alam sa batas. Sila yung unang nag-walkout eh. Nung nag-walkout sila, okay lang. Tapos dahil kinulong si Jinggoy, nag-boycott yung minority. Kasalanan na ng minority, 3 araw na hindi sila 3 araw na hindi sila nag-attend ng mga caucus. Gago talaga, no? Kaya na ganito si Ping Lacson. Kaya kung sinong gagong boboto kay Lacson at kung sino pang mga kamag-anak nito ni Lacson sa politika, putyang ina. Wala kayong mga kwentang mga tao. President pro tempore noong Hunyo na kalaunay naging SP rin. Una nang inilantad ni Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Cayetano. Mayroon siyang mga ghost project daw sa Taguig. Tangina niyan. Naghahanap kayo, nag-iimbestiga kayo ng bago. Eto, ang daming testigo sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at ng mga congressman. May 18 Marines na dagdagan pa ng 4 yan. At marami pa daw yan. Tangina ninyo. Doon may ebidensya na eh. Doon may mga picture, may picture si Kimbo sa bahay niya, tumanggap siya ng maleta doon. Bakit hindi yun ang kinakasuhan natin? Bakit kayo naghahanap sa Taguig? Nagsisimula kayo ng investigasyon sa Taguig. Kung meron nang mga investigasyon dito na meron ng mga ebidensya, magsasayang pa kayo ng oras dyan. Ang ayos-ayos ng Taguig, ang ganda-ganda ng Taguig. At kung sakali man na merong mga flood control issues dyan sa Taguig,
Di pabayaan mo na, pabayaan mo ang mag-imbestiga, yung ombudsman o kaya ang mag-imbestiga yung COA. So halatang-halata mo talaga si Ping Lacson, siya, pikon siya, o si Ping Lacson talaga, bakla siya. Bakla in a sense na, pagka siya, ginalaw mo dahil kampi niya ngayon ng gobyerno, putya gagamitin niyang lahat ng kanyang kapangyarihan para pabagsakin ka, hindi naman natatakot si Alan Peter Cayetano sa kanya. Kahit re-electionist si Alan Peter Cayetano, hindi naman natatakot si Alan Peter Cayetano sa kanya kasi abogado man yan. Abogado yung kanyang asawa. Gagamitin pa daw yung kapatid ni Alan Peter Cayetano. O, natural. Mayor man yan. Baka mamaya yan, yung mga sinasabi ninyong corruption dyan, baka mamaya corruption ng kapatid niya yan. Ang constituency ni Alan Peter Cayetano, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Hindi lang Taguig, di naman siya congressman lang ng Taguig. Hindi naman siya mayor ng Taguig. Senador siya ng taga-Taguig siya, pero senador siya ng buong Pilipinas. So, kung si Alan Peter Cayetano may corruption, hindi niya yan ilalagay sa Taguig. O, sinong gago ang taga-Taguig ako, ilalagay ko yung corruption ko sa Taguig? Di, bukod sa pinirwisyo ko na yung mga taga-Taguig na minamahal ko, pinirwisyo ko na sila dahil ghost project yung pinagawa ko doon. Putsang ina, madaling mahanap yan, madaling ma-connect yan sa akin dahil taga-Taguig ako. Kung gagawa ako ng kagaguhan, ilalagay ko sa ibang lugar. Ilalagay ko sa Ilocos, ganyan. Ilalagay ko sa Pampanga. Diba? Gagawa lang din ako ng katarantaduhan. Lolokohin ko na lang din ang Pilipinas. Buong Pilipinas ang hawak ko, ha. Lolokohin ko na yung Mindanao. O maglalagay ako ng project dun sa Tawi-Tawi. Konti man lang ang nagpupunta ron. Diba? Ba't ako maglalagay ng proyekto sa lugar ko mismo tapos lolokohin ko yung mga tao sa lugar ko mismo? Lacson, nag-iisip ka? Nag-iisip ka, di ba? Ang constituency, ang mandato ng isang senador buong Pilipinas. Pwede man siya magpagawa ng basketball court sa dagat eh. Sa Cagayan de Oro eh. Di ba? Bakit? Sa Taguig ko pa gagawin. Napakatanga ko namang kurakot nun. Rox Yamasaki, di ba? Oh. Style yung, kaya nga, di ba si Risa Ontiveros? Oh. Di ba si Risa Ontiveros? Hindi naman niya advokasya yung flood control. Pero bakit may mga flood control siya? Ang ano man niya, ang advocate man siya ng mga kababaihan, ng mga kabataan, di ba yun yung committee niya? Women and Children. Pucha, bakit? Ang mga proyekto niya, lahat, karamihan, o meron siyang mga proyekto, billion din. Sinabi ni Katon Ying yun, na mga flood control, tapos yung iba, hindi pa nagsisimula, yung iba, hindi pa natatapos. Ganun. Kung may plano kang mangulol, hindi mo yan dadalhin sa bahay mo. Di ba dadalhin mo yan sa ibang lugar para hindi masyadong maikonekta sa'yo? Kumbaga, ang connection yan sa'yo, papel lang. Pero kung gagawa ako ng kagaguhan, ilalagay ko sa Taguig, taga-Taguig ako. Pwede ko naman ilagay sa iba. Kung ang purpose ko lang magnakaw, bakit ko nanakawan yung mga taga-Taguig? Dinanakawan ko na lang yung ibang mga tao sa Pilipinas. Tama? Mahina rin to si Ping eh. O, kaya yan, ito, tinan mo. O, linis-linisan si Ping. O, tinan natin to. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Yun lang. O, kita mo, meron ka pala din issue na ganito. Yung anak daw niya, 20 mil lang ang kapital, tapos bilyon-bilyon na simento yung pinapasok sa Pilipinas. Saan galing yun? O, senador siya nung mga panahon na yun. Senador siya nung mga panahon na yun. Kung si Loren Legarda, pinakakasuhan natin dahil sa solar ni Leandro Leviste o dun sa di umanong smuggling nung anak niya, bakit hindi din natin dinadamay si Ping? Sabi nito o ni Paildon. Si Paildon kasi naging naging customs chief yan nung panahon ni Duterte. Kaya pala galit na galit ito si Ping sa Duterte administration ngayon dahil nung panahon ni Duterte na-expose na yung anak niya smuggler di umano. According dito sa taga-customs mismo. Namatay na lang itong issue na ito. Kung ako kay Alan Peter Cayetano, buhayin ko rin to eh. Ipatawag ko si Paildon para magkaalaman eh. Anak niyo po siya eh. Kapangalan niyo po siya. Ito pa ang ginawa ni Pampilo Lacson nung July. Okay, Junior. Nung 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niyan. Ang kanyang capitalization, 20,000. 20,000 tapos billion yung pinarating? Sana all. Puchang ina, sabi ko may 20 mil ako. Pwede pala maging billion yun. Yun lang. Wala akong tatay na senador. Yun lang. Wala akong kakampi sa gobyerno.
Paano magiging billion tong 20 mil ko? O kita mo, linis-linisan ka. Kung makaturo ka sa ibang tao, kala mo, santo ka. Yung pala may mga ganito kayong issue. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lacson, na may mga player, tanungin ko to sa'yo, Senator Ping Lacson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, Ibon Giorno. 67. Within while we are talking, dadalhin sa akin, how many billion ang halaga ng inismuggle na ito by undervaluation. I just learned it today. That's 67 shiploads of cements ang pinasok ni Bongiorno. Madami daw player 20 mil lang yung pera ng anak niya, madami daw mga player. Ibig sabihin marami siyang mga kasosyo. Tangina, ako ba papayag ako na sososyo ko? Meron akong, halimbawa may 500 million ako, sososyo ko, yung taya mo 20 mil, ako 500 million. Hindi ako papayag nun, okay ka lang. Meron na ganito kalaki pera ko, tapos ang taya mo maliit, ako ang taya ko ang laki. Pag nalugi, 20 mil na malulugi sa'yo, sa akin 500 million, papayag ako. Ulul. Tiyangina. Ang assurance, sureball na yan, nasa gobyerno tayo eh. Sureball na yan, tatay ko, senador eh. Yun. Hindi to galing sa akin. Ang sa akin lang naman kung magmalinis si Ping, sabi niya yung meron daw siyang pinamana ng magulang niya sa kanya, reputasyon, prinsipyo. Yun lang daw ang meron siya at yun lang din daw ipapamana niya. Ano to? During that 1 year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of Ay, salamat sa pajikas kay MMFF. you. Go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat. Last year, by the record, na-stop natin. Sa Legazpi, pumunta uli si Bongiorno dyan. Nagbaba ulit ng isa namang barko. So, we have 4 immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento, isang barko is 4,250 metric tons. O nagkakahalaga ito ng 24 million pesos. So in just 4 lang, makita natin consistently, si Pampi Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify. Turo ka ng turo. Turo ka ng turo kay Alan Peter Cayetano, yung pala yung anak mo ganito rin. Ganon, boss. Masama yan. Masama yan. Wag ganon, sir. Magtrabaho na lang kasi kayo. Trabaho na lang kayo para sa mga Pilipino. Hindi yung puros kayo pagtatanggol kayo kay Bongbong. May pera man na kayo. Saan nyo gagamitin pa yung kung binabayaran kayo ng administrasyon para ipagtanggol nyo sila? Para saan? Una sa lahat, kakapanalo mo lang na senador. Unless yan yung yan yung usapan ninyo. Napapanalunin kita, pero magiging aso kita. Unless yun ang usapan ninyo. Kasi nakakapagtaka kakapanalo lang niya. Meron pa siyang 6 na taon. Bakit? Sinira niya yung reputasyon na ganun. Maganda reputasyon ni Ping Lacson before Naniniwala ako na si Ping Lacson maayos man na tao. Actually, nung lumabas nga itong issue na ito, nung sa smuggling nung anak niya, dahil sa ganda ng reputasyon ni Ping Lacson nun, dahil dun sa PDAF, hindi siya tumatanggap ng mga PDAF, ng pork barrel, siya yung nag-expose ng pork barrel, talagang maayos yung reputasyon ni Ping Lacson noon Nagtataka ako talaga ngayon, bakit sinagad niya? Bakit parang ibinenta niya yung kaluluwa niya dito sa mga magnanakaw sa gobyerno? Bakit pinagtatanggol niya na ngayon yung magnanakaw sa gobyerno samantalang noon, ini-expose niya yung mga magnanakaw sa gobyerno? Naisip ko, pa-retire ka na, kumuha ka pa ng ganong kalaking pera. Kung nakakatanggap kayo ng bayad, kumuha ka pa ng ganong kalaking pera. I mean, hindi ka naman natatagal ng 150 years old. Ibig sabihin, yung meron ka naman na siguro ngayon, enough na para sa sarili mo, sa pamilya mo. Siguro, yung mga anak mo, smuggler man daw yung anak mo, so sigurado marami na rin pera. I mean, saan nyo gagamitin yung ganyang kalaking pera na mga kikitain nyo pa mula dito sa pagtatakip sa mga ninyo? Sa mga principal ninyo. Yun yung hindi ko talaga maintindihan. Si Erwin Tulfo, naiintindihan ko pa kahit papano kasi ngayon pa lang siya naging senador Siguro nung naranasan niya na may pera pala talaga sa politika, ayun, naulol na siya. Naiintindihan ko. Kasi matagal ng pangarap ng mga Tulfo talaga yan Pero yung si Ping Lacson, tsaka si Tito Soto, hindi ko talaga maintindihan na kung kailan tumanda sila, kung kailan nakapag-build na sila ng reputation na parang nire-respeto na sila, doon pa sila naging nagwala. Doon pa sila nagpakaaso. Hindi mo talaga alam kung what's at stake kung what's in it for them para sirain nila yung kanilang mga pangalan ng ganito Itong October na ito,
Nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is I between love 60 Lily Grace. to Thank you dyan sa $20. San Jose. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay? Oh, di ba? So, ayan. Oh, yan ngayon, Ping, ang dapat mong sagutin. Oh. Paano lumobo ang mga milyones nyo? Ikaw, lumobo ng milyones. O, si Erwin Tulfo, sabi niya, marami akong negosyo. Meron ako mga 7-Eleven, meron ako mga real estate. Ang hindi naintindihan ni Erwin Tulfo, para magkaroon ka ng 7-Eleven, kailangan mo pa rin ng pera, kapital. Para makabili ka ng mga real estate, kailangan mo ng pera pambili ng mga real estate na yun. Para maging asset mo. Saan galing yun? Yun nga ang tanong. Saan galing yung mga pera na yan? Yung pinang-franchise mo ng 7-Eleven, saan galing yan? Yung pinambili mo ng mga malalaking lupain, saan galing yan? Reporter ka man lang. Reporter ka man lang. Nakita mo ba itong mga reporter na to ng TV5? Itong reporter na to. Sikat man na reporter to. Pero makita mo to, hindi naman to billionaire, hindi naman to million. Siguro at the most, baka wala nga 5 million to sa bangko eh. Pero, nasa prime time yan. Sila Julius Babaw. Siguro si Julius Babaw, baka ang net worth ni Julius Babaw, baka wala pang 100 million eh. Ang tagal na ni Julius Babaw sa prime time. Mas matagal si Julius Babaw kaysa sa'yo. Sabay kayo eh. Si Jay Sonsa na nga lang. Sabi nga ni Jay Sonsa eh. Prime time siya. Tapos naging presidente pa siya ng news ng news team. Pero hindi daw siya nagkaroon ng ganung kalaking pera. Saan galing yun, Erwin Tulfo? Yun ang tanong. Di ba?